Hello everyone. In this video, I will demonstrate a a three series or three parts videos about on deploying a website, a static website to uh, to three popular static website hosting. So dito meron tayong i-demo ko yung paano mag-deploy sa GitHub Pages, sa Vercel, and then sa Netlify. Okay? So, sa GitHub Pages, unahin muna natin yung GitHub Pages since yun yung pinaka simple. So, sa GitHub Pages ang kailangan lang natin isang GitHub account, then isang GitHub repository, then isang static website na naka-host sa GitHub natin. Okay? So, first, ano ba kailangan natin? So, syempre, GitHub account. So, ito. So, currently, meron akong GitHub account. Then, gumawa na rin ako ng repo, which is ito yung ginamit natin last activity. So, dito meron lang akong file na index.html. So, ito yung pinaka-landing page natin. Okay? So, ayan. So, ito yung pinaka-landing page natin. Then, sa loob lang niyan is a basic HTML structure na merong isang paragraph na sabi na this is a laboratory 9 activity output by Daryl Factor. Okay? So, currently merong 2 branch siya pero ang gagamitin natin is yung main branch. Okay? So then, since GitHub Pages lang yung gagamitin natin, is wala tayong gagamitin na other third party na services. So, GitHub Pages pa din. So, para pumunta doon, dito, make sure, ang unang gagawin nyo is make sure na yung repo nyo is public. So, kasi sa GitHub Pages, ina-allow lang is yung mga public repo. So, para mabago to, since naka-private tayo, punta lang tayo doon sa pinaka-repo natin, which is to. Then, settings. Then, under general, punta tayo sa baba, sa pinakadulo. Then, mapupunta tayo sa danger zone na section. Okay? So, dito sa change visibility, click lang natin, tapos, click natin tong change to public. So, pinutin lang natin yung button na I want to make this repository public. Then, another to. Itong I have read and understand these effects. Then, make this repository public. So, then, after nun, kung i-double check natin, is naka-public na siya. Okay? So, next natin gagawin, para makaano tayo sa GitHub Pages, is under ng setting pa rin, pumunta tayo sa section na Code and Automation. Okay? Then, under Code and Automation, punta tayo sa Pages. Dito. So, makita nyo, ito yung itsura. Yan. So, under the GitHub Pages, ang unang gagawin nyo is, under ng branch, sa build and deployment, under ng branch, pipili tayo dito sa under ng specific branch nitong repo natin. So, currently, naka-none siya. Ang siselect natin is yung main. Okay? Then, itong root is as is lang, then isa-save natin. So, once na save, is usually tinatake lang to ng mga 1 or 2 minutes before may lalabas ditong pinaka URL niya. So, currently wala pa siya. So, mag-antay lang tayo ng mga ilang minutes. Then, ayan, try natin i-refresh. Okay? So, ayan, may lalabas na siya dito na your site is live at https serda, which is yung username ko, serda25, then .github.io. Ang hindi lang okay sa kanya is yung repo nyo is another directory doon sa pinaka-URL nyo. So, hindi siya ganun ka-appealing yung pinaka-URL nyo kasi parang may panibagong folder. Okay? So, since for hosting lang ni static site, so okay na din to. So, para mapunta doon sa website nyo, click lang natin tong visit site. Yan. So, ito na yung nalabas na
ano nyo. So, ito na, naka-host na siya sa GitHub Pages, yung pinaka-repo nyo. Okay? So, ito, pwede nyo gamitin sa practical natin, kaya lang, is, gaya ng sabi ko, pag ito yung ginamit nyo, is less 10% sa doon sa final grade nyo sa practical. Okay? So, yun, less 10% siya. Since sobrang dali lang ng pag-setup, so wala masyadong effort, kaya less 10%. So, ayun. Yan. So, itong site na to is accessible na sa World Wide Web. Since naka-ano na siya, public naman yung repo natin, then, naka-host na siya sa GitHub Pages. So, kahit sa phone or sa ibang devices nyo, ma-access nyo na siya. Basta may internet. So, ayun. So, sa next, sa next video natin, i-demo ko naman yung about sa Vercel. Okay? So, ayun.